We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Ani ana ang mga unang balita. Laing palas-uno na sab sa mga motorista, sanglit kapindos pesos ang isaka sa matag litro sa mga produktong petrolyo nga epektibo sugod karong adlaw September 19. Sa sagunsun nga pagsaka sa presyo sa lana, mityabaw na ang mga tricycle driver sa Davao City. Gani nanawagan na sab sila nga mahatagan og ayuda. Ani ang report ni Argil Relator. Karong adlaw Martes, ipatuman na sab ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa mga kumpanya sa lana. 2 pesos ang isaka sa matag litro sa gasolina o kerosene o 2 pesos o 50 centavos sa matag litro sa diesel. Kinina ang ilang napulo ang pagsaka sa presyo sa gasolina, samtang ika-11 nga usbaw sa presyo sa diesel o kerosene. Sumala sa Department of Energy, kinihuman dunay pag-ubo sa produksyon sa lana sa Saudi Arabia o Russia. Busa, mityabaw na ang pipila ka tricycle drivers sa Turil, Davao City sa daw walay preno nga pagsaka sa presyo sa lana. Buot nilang pagatutukan sab kini sa gobyerno, sanglit dugay na matud pa silang direktang apektado. Unya dili sa makabalanse sa ilang kita ang minimum nga pamasahe. Unta mga mo ubos gamay ang gasolina kay aron kami mga driver sir nga matabangan po sir kay mahal kay gasolina sir man ang pamasahe. Maurang Japon sir ba? Mapaubos lang unta ang gasolina ba. Eh lisod po kayo sa sitwasyon ng mga driver karon sir kay di pod permente ang kusog ang biyahe. Nang hinaot sab sila nga maapil sa panghatag nga fuel subsidy sa gobyerno aron makaabag sa gastos sa pagpamasahero. Naman pangayo po unta nga matagaan po mig ayuda kami ng mga driver kay di man po ng panahon sir nga daghan po kay pasahero. Ang amo lang diha unsay katabang sa gobyerno. Nag-aabot mi mga driver kay luoy kayo mi. Makadala lang tag 200 malipay ganin mi. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. 7 ka mga micro-rice retailers sa Iligan City nga mituman sa implementasyon sa Executive Order No. 39 kung price ceiling sa presyo sa bugas nakadawat na sa ilang 15,000 pesos nga financial assistance gikan sa gobyerno. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakadawat na sa ilang 15,000 pesos nga rice subsidy. Pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD ang 7 ka mga micro-rice retailers sa Iligan City. Human nga ilang gisunod ang pagpatuman sa Executive Order No. 39 kon price cap sa presyo sa bugas. Ang 7 ka mga rice retailer gipang-identify sa DTI 10 atol sa ilang pag-inspeksyon palibot sa mga merkado sa Iligan City. Subsidy para sa ginansya na nawala sa itong mga rice retailers at 15,000. O gigayon po ni, magpasalamat po nila nga nisunod sa mando kay mao po ni ilang tabang no, sa ato ang mga kababayan, sa atong mga kapwa Pilipino. May padangat sab sa ilang pasalamat sa gobyerno ang mga rice retailer. Dakong tabang na kuno kini aron mabawi ang ilang kapital sa pagpamaligya og bugas. Pasalamat gyud ko og dako ma'am nga kani makatabang ni sa among pagkaalkanse. Samtang nagpahigayon sab ang DTI Lanao del Norte, NFA ug Iligan City Price Coordinating Council ug Diskwento Rice Caravan sa Iligan City Public Plaza aron nga mas mapaduol sa publiko ang baligyang baratong bugas. 500 packs nga adunay sulod nga tag 5 ka kilong bugas ang giandam sa NFA nga ginapamaligya lamang sa 25 pesos matag kilo. Samtang pipila ka mga pribadong negosyante sab ang nagbaligya og discounted nga mga premium rice. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.
Duha ka balay ang ugdaw human miulbo ang dakong sunog sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Tinubdan sa sunog padayong ginaimbestigahan sa kabomberuhan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alauna sa hapon adlawng Sabado, miulbo ang kalayo sa duha ka panimalay sa Zone 1, Villa Flora Subdivision, Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang pag-ulbo sa bagang aso. Hinuon pinaspasay ang pagtinabangay sa mga magsilingan nga mapakgang ang sunog nga nagsugod sa kwarto sa maong balay. Nakita pa na mo ang cancer, kalayo sir, gamay pa. Pero wa lagi ang timing na jud sir kay wa di tubig. Wa man koy tubig gud sir. Matabang tong na jud tubig sir kay kuan man. Gamay pa mong gayo gud. Madala jud tong na tubig. Dugang pa ni Sherwin nga paspas kuno ang pagkatay sa kalayo. Gani pagabot sa kabomberuhan, hapit na kuno maugdaw ang mga balay. Gituuhan nga ang napasagdang cellphone nga nakasaksak ang hinungdan sa sunog. Sa pagkakaroon, Sir James, no, under investigation po man sa atong mga investigation team from Lapasan Fire Station. But kana siya usa sa mga anggulo nga ilang gitutukan sa maong paghimo niini nga makuti nga investigation. Nagpahimangno sab ang Bureau of Fire Protection sa mga residente, ilabi pa sa mga nakasinati o kakulangon sa supply sa tubig, nga siguruhon nga magpundo og tubig sa balde aron dunay magamit panahon sa emerhensiya. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong bulan sa Setyembre, ara sa usa ka bagyo ang posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang mihinay na sabang hanging habagat, hinungdan nga pipila ka lugar sa nasod ang panagsanalang ang ulan. Ang inyong makitang mapa ang base sa monitoring sa pag-asa gikan Setyembre 1 hangtod Setyembre 17. Ang mga lugar nga color red ay ang mga lugar nga nakatala og way below normal rainfall amount o ubos ang ginaghanon sa ulan kumpara sa nangaging panahon. Pinakapektado niini ang tibok Southern Luzon. Ang mga color yellow sub ang nakatala og below normal rainfall amount. Lakip dinhi ang Metro Manila og dakong bahin sa Northern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang mga lugar nga color green ang near normal rainfall amount. Lakip din ha ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Caraga ug Davao Region. Apan bisa na sa mong datos, padayon gyapon ang pag-ulan nga masinati sa nasod nga hatod sa Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, samtang localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapin 200 ka mga estudyante sa usa ka tulungaan sa Zamboanga City ang nakadawat og school supplies human gibayloan niini ang ilang mga nakolektang basura. Kini kabahin sa Basura Mo para sa School Supplies Co program sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report. Dinhi sa covered court sa Talon-Talon National High School sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City, makita kini mga basura nga nagpundo na. Apan dili kini napasagdan lang, sanglit gipanghatag kini sa mga estudyante sa maong tulunghaan. Kini kabahin sa programa sa lokal nga kagamhanan nga gitawag nga Basura Mo para sa School Supplies Co. Kapin 200 ka mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod grade 12 sa maong tunghaan ang nagdala og nagkadaiyang basura aron pabayluan og school supplies. Lakip sab niini ang mga basura nga nakolekta sa tunghaan. Na bigyan namin ng mga instruction na kung paari ay magdala sila ng at least 5 kilos in every student. So, some mga basura po is galing sa bahay. Yung iba naman po is everyday nagapulot talaga ang mga bata ng mga plastic minerals para sa project. Kaya malaking tulong po talaga ang ganun. Ilabihan ang kalipay sa mga estudyante nga gawas sa nakatabang na sila sa paglimpyo sa palibot. Doon na pa sila'y bagong school supplies. Pasabay. Tapos ano masasabi mo may mga school supplies kayo? Maraming salamat po. Salamat po sa pagbibigyan sa amin ng school supply. Matod sa LGU, himuon ang programa sa kapin 20 ka secondary school sa syudad. Gawas sa makatabang ang maong school supplies sa pagtungha sa mga estudyante,
Buot sab sa maong programa nga tudluan ang mga kabatan-unan kalabot saktong waste management isip usasab sa pamaagi sa pakigbatok sa climate change. So kaya kita man-remind, i-insinya po na diyaton mga estudyante, diyaton very important no, segregation and to be responsible ganito para hindi buta onde-onde and at the same time para idakal na diyaton media ambiente. Ang mga basurang nakolekta sa mga tungaan, kolektahon sab sa mga personahe sa Office of the City Environment and Natural Resources para sa saktong disposal. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka magsuong lalaki ang patay samtang samdan ang ilang kauban. Human gipamusil sa riding in tandem suspects sa Higuog City, Misamis Oriental. Pagkalambigit sa ilegal nga droga, ginalantaw nga posibleng motibo sa krimen. Ani ang report. Dead on the spot ang magsuon nga sila Arcel John Oros, 20 anyos, og April Cyril Oros, 18 anyos. Samtang samdan ang ilang kauban nga si Mark Cabriole, 39 anyos. Human gipamusil sa riding in tandem suspects sa Purok 3, Barangay Santiago, Higuog City, Misamis Oriental. Sumala pa sa kapulisan nga patay na diyang ilang naabtan ang magsuong Oros tungod sa grabing samad pinusilan. Samtang daling nadala si Cabriole sa ospital og luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Unom ka mga basiyo sa kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Sa mga witnesses nga nakuha sa ato ang investigador is naghulat daw kuno sila ang kaning mga suspetsado sa usa ka corner diin sa paglabay ni ining motor nga gisakyan sa tulo ka biktima. Dito dayon nagpabuto dayon ang maong mga suspetsado. Aduna nay persons of interest ang kapulisan sa mong krimen. Samtang dako matod pa ang posibilidad nga adunay kalambigitan sa ilegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Sumala pa nga bag-uhay lang kuno nakagawa sa prisuhan ang usa sa mga biktima sa kasong ilegal nga droga ug pagpangawat. Ang kining isa sa mga biktima nga katong nakabsan sa kinabuhi nagingon pod nga aduna na kini siya mga padungog-dungog sa iyang mga barkada nga ang iyang kinabuhi is at stake na no or risgo na iyang kinabuhi. Nga morag anytime soon is dunay mahitabo sa iyang dili maayo. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 130 ka mga kanhi miyembro sa mga local insurgency group sa Lanao del Sur ang gitapok sa kasundaluhan ug Ministry of Public Order and Safety sa BARM alang sa gipaygayon niya Peace Summit. Lakip sa mga misalmot ang mga kanhi-asawa sa Dawla Islamia leaders. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gitapok sa usa ka pribadong resort sa Libertad, Misamis Oriental ang kapin 130 ka mga kanhi-miyembro sa local insurgency group sa Lanao del Sur nga mibalik na sa sabakan sa gobyerno alang kini sa duha ka adlaw nga Peace Summit. Kabay na sab kini sa preparasyon sa pag-implementar sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Sumala ni Colonel Billy De La Rosa, ang Deputy Brigade Commander sa 103rd Brigade sa Marawi City, nga tumong niini nga mas mabantayan ang mga former insurgents nga dili na kini mobalik pa sa ilang daan nga grupo. Gipasabot sab nila ang mga programa sa gobyerno alang kanila. Tinak natin purposely to tinan natin itong mga tao na ito as a prelude activity towards ICLIP. Sa BARM, ito yung pinupus natin na ma-operationalize na yung government project about ICLIP. Lakip sa misalmot sa Peace Summit ang mga asawa sa kanhi Dawla Islamia leaders nga sila Faharuddin Haji Satar o mas nailhang Abu Zakaria ug Abu Mursid. Sigun nila nga daw nakagawa sila sa hawla human ang pipila ka tuig nga pagtago-tago uban sa ilang mga bana. Ang sarap. Especially naisip ko yung mga anak ko. Ang sarap. Yung ginawa ng army, thanks to Sir De La Rosa, yung nakita ko yung relatives ko, nakita ko yung mga kasama namin dati, tapos yung mga army, nagkakaisa. Sabi ko, grabe pala yung mga misconception. Dapat sana po yung civilian po sana na makakasama namin sa community
hindi po kami i-treat as an enemy or hindi kami i-treat na others. I-embrace po sana nila kami wholeheartedly. Kasi tao lang din po kami. Padayon karon ang panawagan sa kasundaluhan sa mga miyembro sa local insurgents sa Lanao del Sur nga mubalik na sa sabakan sa gobyerno alang sa kalambuan sa probinsya. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Katorse ang patay human hagsa ang usa ka gamay nga eroplano sa Brazil. 14 kasakay niining eroplano ang patay human kini hagsa sa Northern Amazon State sa Brazil. Gibutyag sa state governor nga ang insidente nahitabo mismo sa Barcelos province nga nasa 400 kilometers gikan sa capital nga Manaus. Sumala sa Brazilian Air Force nga ginaimbestigahan nin sa Accident Investigation and Prevention Center Consinepa ang hitabo. Sa karon, wala pa kini mahatag nga hinungdan sa insidente. Sumalak kang Amazon State Governor Wilson Lima nga kasagaran sa mga biktima ang turista. Usa kuno sa ilang gilantaw nga hinungdan mao ang mali nga ruta nga gisubay sa eroplano. Rescuers padayon ang pag-recover sa nangamatay sa grabing baha sa Libya. Sa karon miabot na sa 11,300 ang patay. Sa drone footage, makita ang Libyan ug Turkish rescue teams nga padayong pagpangita og patayng lawas sa kabaybayunan sa Derna City sa Libya nga grabing gibaha human giigo sa bagyong Daniel. Sa kasamtangang ihap, miabot na sa 11,300 ang na-recover nga patay nga lawas nga epekto sa flash flood. Samtang gibutyag sa UN officer alang sa Coordination of Humanitarian Affairs nga anaa pa sa 11,100 ang gibanang missing sa hitabo. Sumala pa nga ang Tibok District sa Derna City nga adunay halos 120,000 population ang gipanla sa baha human naguba ang duha ka dams nga epekto sa grabing pag-ulan nga naghatod og pagbaha. Mga kapuso, nakapalit na ba ang all o pang-decoration sa inyong balay karong Pasko? Kung wala pa, aniya si Kapusong Abby Caballero aron muhatod kanato sa nagkadaiyang Christmas decorations nga kaya sa atong bulsa. Live karon si Abby sa Jensen. Abby, good morning. Maayong buntag mga kapuso, karong Bear Months na, doon na ba mo'y Christmas decoration sa inyong panimalay? Kung wala pa, ubani ko ninyo atong suruyon kining usa ka tindahan dinhi sa General Santos City nga daghan ng display sa mga affordable nga managlahing Christmas decorations. Tara! Sa atong makitaan mga kapuso, no, ma-feel na gayod ang Christmas vibes dinhi kay daghan silang display nga Christmas lights. Ang ilang Christmas lights mga kapuso mapalit sa 65 ngadto sa 485 pesos depende sa klase mga kapuso. Ug duna sab sila rope light mga kapuso mapalit daw kini sa 49 ngadto sa 59 pesos per meter. So atong makauban karon mga kapuso ang manager dinhi si Ma'am Grace. Ma'am Grace, maayong buntag. Ayan. Ma'am Grace, asa ba ni siya sagad ginagamit kining rope light? Among rope light, ma'am, pang outdoor jud ni siya. Bagay ni siya sa mga kuan, sa mga pang piyesta, ginabutan na sa Christmas tree sa gawas, pwede siya sa ulan o pwede ba siya sa init, ma'am. So mo ni siya sagad Ma'am Grace no kanang sa mga competitions ginagamit? Mao na siyang ginagamit, ma'am, mga rope light. Ma'am Grace, doon na mo'y na-mention kaganiha nga doon na mo'y bestseller nga Christmas light. Unsa man to siya? Mga solar lights, ma'am. Pwede ba nato ma-check, Ma'am Grace? Sige, atong i-check mga kapuso kay doon na daw sila solar light. Tipid ni siya sa kuryente mga kapuso. Kasi syempre di na nimo isaksak, 'di ba? Asa man to siya, Ma'am Grace? Mao na siya among mga solar lights diri nga side, ma'am. Mao na siya among mga bestseller nga solar lights. Pila pud siya, Ma'am Grace? Nami itag 300 plus, 200 plus. Ang among pinakamahal, ma'am, is 1 and 150. Mao na siya among bestseller, ma'am, karang ginagamit po siya sa mga unay mga negosyo sa gawas, mao nilang ginagamit. Mao na siya among mga bestsellers. Pero kung magamit man lang tag Christmas light, ma'am, dapat yung mga solar na lang jud kay safety na, mas makalas ba ka sa kuryente. So kadto mga kapuso, kung gusto daw makatipid sa kuryente, mag-solar light na. So maliban ana mga kapuso, daghan pa pud silang mga display dinhi sa maani. Og doon na sab sila necktie. Kung kisa gusto mag-necktie, pang Christmas kaayo kay naa si Santa Claus. Ma'am Grace, doon na tay Christmas balls, di ba? Managlahi ang color sa atong Christmas balls. Tagpila po ni ato ang Christmas balls, Ma'am Grace?
Ang among pinakamura nga Christmas balls, ma'am, is 33 pesos. Tapos, ang pinakamahal jud namo kay is kung mga dagko na jud siya, 118, 120. Okay. So kadto mga kapuso no, mao to ang mga presyo sa ato ang Christmas decorations dinhi sa maong tindahan, affordable lang kaayo. Ug syempre mga kapuso kay lagi ato nang naandan nga mag-display gayod og Christmas decorations matag Bermonths, wala sab ko nagpaulahin, ipalit ko kaganiha og mga Christmas decorations dinhi worth 1,038 pesos lang akong nabayaran mga kapuso. Og mao na kini ang ako ang finished product. Ayan, akong pasigahon mga kapuso ha, affordable lang kaayo siya. So atong i-check kung unsa ba ang outcome ani, kung mapasiga na siya. Ayan. So mao ni siya mga kapuso. Doon ako gibutang star sa taas, battery operated ni siya. So kani mga kapuso no, buot pasabot ani dili nato kinahanglan gayod mugasto og dako para lang maka-display og nindot nga dekorasyon sa atong panimalay. Apan dili gihapon gayod importante ang mga decorations, kay mas importante gihapon ang paghigugma nato sa matag usa ug syempre ang makauban nato ang atong pamilya sa Pasko. Ug mga kapuso, nagpahimangno sab di ay ang Bureau of Fire Protection sa mga mopalit pa lang og Christmas decorations, Christmas lights o bisan unsa mang dekorasyon nga nanginahanglan og kuryente nga siguruhon nga dunay safety mark og import commodity clearance sticker kun ICC sticker aron masiguro nato nga dekalidad ang produkto nga atong gipalit og pinaagi sab niini makalikay sabta sa sunog mga kapuso. Og mausa kun kana ang latest dinhi sa General Santos City, balik usa dinha sa inyo sa studio. Pabulokon kayo ang mga Christmas decorations diha Abi no. Daghang salamat Abi og mayong buntag sa inyo diha. Pambansang Ginoo David Licauco nga leading man sa newest drama action romance series sa GMA nga Maging Sino Ka Man, nagpakilig sa mga Dabawenyo fans. Ani ang report? Way kasunod lang kilig sa fans sa Davao City, dihang mibisita si Pambansang Ginoo. O karon, karding sa newest drama action romance series sa GMA nga Maging Sino Ka Man, nga si David Licauco. Kini ilabi pa nga nakigroovy kanila si David, samtang nag-perform. Gitapos lang na ako, exam na ako, diretso dahil ko dire. Hi, Karding! Mapasalamaton usab si David sa mainiton nga pagdawat kaniya sa Dabawenyo fans. It's been a while since I last went to a mall show, like being in front of people, kaya medyo na-overwhelm ako. And that led to me being emotional. And yun, it's really happy na nandito ulit ako sa Davao. Matod niya, mas challenging kuno ang iyang gibidahang karakter karon. Tungod matod pa kay siksiki ni sa action scenes. I think yung Karding na role, I'd say like one of the hardest roles na ginampanan ko, if not the hardest. Kasi number one, yung pananalita ni Karding is like different from how I talk. Mapasalamaton usab kini sa bag-ong proyekto nila ni Kapuso Primetime Princess, Barbie Forteza. Mga viewers natin sa mga kapuso natin dito sa Davao, sa Mindanao, sana supportahan niyo Maging Sino Ka Man. Pinaghirapan namin to, napaganda ni Barbie Forteza doon. Medyo kita ko doon, kaya sana panoorin niyo. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 3,000 ka mga punuan sa kawayan lakip ubang mga punuan sa kahoy ang gitanom sa mga personahe sa DENR Region 9 sa napulo ka mga lugar sa Zamboanga Peninsula atol sa pagsaulog sa Philippine Bamboo Month. Ana sa kapin 2,500 ka mga punuan sa kawayan ug halos 500 ka mga gingong indigenous seedling nga kahoy sama sa Lumbaya, White Lawaan, Almasiga, Yakal ug Nato ang gipananom sa kapin 500 ka stakeholders sa Zamboanga Peninsula sa napulo ka mga lokasyon sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte ug Zamboanga City. Kinisubay sa pagsaulog sa Philippine Bamboo Month nga gipangunahan sa Department of Environment and Natural Resources Region 9. Tumong sa maong aktibidad nga ipaambit sa publiko ang kamahinungdanon sa mga punuan sa kawayan sa kinaiyahan, lakip ang kontribusyon niini sa pagpalambo sa ekonomiya sa nasod. Bag-ong commander sa 10th Infantry Aguila Division, formal na nga milingkod sa pwesto. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ug Lieutenant General Roy M. Galido ang Commander General sa Philippine Army ang nanguna sa change of command ug retirement ceremony sa 10th ID ni adtong adlong Biyernes, September 15.
Gipaygayon ang seremonya sa Camp General T. Manuel Sr. sa Mawab, Davao de Oro. Giulipan ni Brigadier General Alan Hambala si kanhing 10th ID Commander Major General Jose Ariel Niembra. Si Niembra miritiro na sab sa military service human nagserbisyo kini sa kapin 36 ka tuig sa Philippine Army sukad niadtong tuig 1987. Gidayeg sab ni kanhi President Duterte ang liderato ni Niembra ug ang nahimong kontribusyon niini sa kalampusan sa 10th ID hilabi na sa pagbatok sa terorismo, insurhensiya ug uban pa. Samtang si Hambala ang nagserbisyo na sa 10th ID isip Assistant Division Commander, Brigade Commander sa 401st Infantry Brigade. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Desmond Tutu, usa ka African bishop. Do your little bit of good where you are. It's those little bits of good put together that overwhelm the world. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. O bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.